Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Welcome po sa ating first starring night ng ating buwan ng February. Kung hawak na po ninyo ang inyong mga Biblia, maaari po bang buksan po natin ito sa Aklat ng Santiago, Kabanata 5, mga talata 7 hanggang 8. Sabay-sabay po natin itong basahin. Santiago, Kabanata 5, mga talata 7 hanggang 8, ang salita ng Diyos version. Verse 7, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin, at pinamatyagan ang pagpatak ng ulan. Verse 8, dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. At sa Easy English Bible Version naman po, sa verse 7, so, my Christian friends, be patient until the Lord Jesus returns. Think about how a farmer is patient. He waits for the ground to give him valuable food. He waits patiently for the rain to come in the autumn and in the spring. Verse 8, you also must be patient because the Lord will return soon. Be strong as you continue to trust Him. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng Kanyang banal at buhay na salita. Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Muli po, O Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, O God, na ako po inyong ginamit upang maghayag ng iyong banal at buhay na salita. Lord, sa gabing ito, Panginoon, hallelujah, pangunahan niyo po, Panginoon, at gabayan ng inyong lingkod, Panginoon, kung ano po ba yung magandang mensahe niyo, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, mag-penetrate po talaga, Panginoon, sa bawat puso ng mga anak mo, O Diyos, na makikinig sa gabing ito, O God. Sa gabing ito, Panginoon, ang inyong pangalan lamang maitaas, ang inyong pangalan lamang maparangalan, madakila at mapasalamatan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa verses po ng chapter 1 to chapter 6, kung mababasa po natin ito, binigyan po ni Apostol Santiago ng babala ang mga mayayaman na kung saan ng api sa mga mahihirap at namuhay sa di kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Binalaan po sila ni Apostol Santiago na ngayon pa lamang umiyak na sila at maghinagpis sapagkat magdadanas na sila ng paghihirap sa mga huling araw. Dahil hahatulan na sila sa mabibigat nilang kasalanan, lalo na sa mga dinaya nila at inapi na mga mahihirap. At pagkatapos naman po dito po sa verses 7 to 8, pinagtuunan naman ng pansin ni Apostol Santiago ang kapwa niya mananampalataya at meron siyang magandang mensahe para sa kanila. At yan po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Pinamagatan ko po itong words of encouragement. First point po natin, be patient. Until the Lord Jesus returns. Verse 7. So, my Christian friends, be patient until the Lord Jesus returns. Be patient. Sino po ba dito yung sabik na sabik sa pagdating ng Panginoon? At sino naman po dito yung naniniwalang nalalapit ng pagdating ng Panginoon? Amen? Naniniwala po ba kayo? Kung mapapansin po natin, ang team po nating ng 21 Days Starring Nights, ang team po natin dito ay Prepare the Way sa Isaiah 40, kung saan inihahanda na po ang daan sa pagdating muli ng Panginoong Jesus. Bakit ko po ito nasabi? Dahil po may mga signs na nasabi sa mga Bible. Mababasa po natin ito sa Mateo 24 na ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi na kung ano ba yung mga tanda sa muli niyang pagbabalik. Alam naman po natin, di po ba, nangyari na yung mga gera sa ibang bansa, malakas na lindol, may mga false prophet, at iba pa. Malalaman po natin ito kapag binasa po natin yung buong
chapter ng Matthew 21. Marami po tayong malalaman patungkol po sa revelation ng Panginoong Jesus dito. At sa mga nararanasan po natin nung taong nakaraan, year 2020, talaga pong, di po ba, kakaiba po yung mga nararanasan natin? No, pero, gayon pa man, na-overcome po natin ito lahat dahil po sa tulong din ng Panginoon. Amen po? At ngayon pong year 2021, hindi pa natin alam kung ano pa ang plano ng Panginoon sa buong taong ito. Hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari. At kung ano pa ang talagang mangyayari sa buong taon na ito. Tanging ang Panginoon lang naman po talaga ang makakaalam nun. Amen? So wala po tayong dapat gawin kundi ang maghintay at kumapit sa kanyang mga salita at mga pangako. Panghawakan po natin ang kanyang mga pangako. Amen? Be patient, sabi ni Apostol Santiago. Sino po ba ang tinutukoy ni Apostol Santiago? Yung mga mananampalataya. At tayo po yun. Binigyan niya ito ng words of encouragement na kailangan talaga nating magtiyaga hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Jesus. Sino po ba dito ang matyagain? Lalo na kapag naghihintay ng matagal sa isang lugar. Yung hindi marunong mainip, yung kahit buong maghapon maghintay, nakangiti pa rin siya at masaya at hindi nagiinit ang ulo. Amen po. Meron po ba kayong kakilalang ganitong katyaga sa paghihintay? Bihira po siguro, no? Siguro mga 3 oras o 4 na oras. Maari pa, hindi mainip. Pero yung buong maghapon, yung 12 hours na paghihintay, siguro wala makakapaghintay ng ganong katagal. Amen po? Siguro yung mga ganon, pag mga 6 na oras na, sabi nun, ako, makaalis na nga. Parang wala naman ako hinihintay. Bahala ka na nga dyan. Pag dumating ka, bahala ka sa buhay mo dyan. Nakakainip, nakakainis. Di po ba may mga ganong mga tao, talagang hindi sila makapaghintay. Naiinip silang masyado. Wala silang tiyaga. Napakainipin. Pero ang sabi ni Apostol Santiago sa talatang ito, be patient. Be patient po. Maging matyaga po tayo. Maging matyaga tayo like the farmer. Sa verse 7b. Maging matyaga ka, maging katulad do tayo ng magsasaka na napakatyaga sa paghihintay sa kanilang mga tanim na anihin. Ito po yung illustration ni Apostol Santiago na dapat nating tularan, tayo mga mananampalataya. Na kung saan ang mga mga magsasaka talagang matyagang naghihintay sa kanilang mga itinanim na kung kailan ba ito sisibol, kung kailan ba ito mamumunga, di po ba? Maging ang pagpatak po ng ulan, talaga hinihintay nila, matyaga nila itong hinihintay, matyaga nila itong binabantayan. Sana po tayo, ganun din po tayo, katyaga, katulad ng magsasaka. Sa panahon pong ito, hindi natin alam kung kailan ba talaga ang muling pagdating ng Panginoong Hesus. Pero, may motto ang mga magsasaka, sabi nila. Di sila naiinip kasi sabi nila, ang motto nila, kapag may tiyaga, may aanihin. Tayo po, kapag may tiyaga, may pagpapala na manggagaling sa Panginoon. Amen po? Be patient at magtiyaga. Sabi nga po sa aklat ng Mateo, chapter 24, verse 44, dapat lagi tayong handa sapagkat darating ang Panginoon sa oras na hindi po natin namamalayan. At sinasabi din po sa aklat ng pangalawang Pedro, chapter 3, verse 10, na bigla na lang darating ang Panginoon tulad ng isang magnanakaw. Kaya kailangan po, lagi po talaga tayong handa. Sa papaano po tayo lagi maghahanda? Sa papaano pong paraan? Dapat po, ayos po ang ating puso. Ayos po ang ating isip. Malinis po ang ating puso. Huwag po nating hahayaan na manirahan o manatili yung galit sa ating puso. Ang pagdaramdam, ang pagkainggit, alisin na po natin yan. Palayain na po natin ito nang sa gayon,
Kapag dumating ang Panginoon, madadatnan tayong malinis ang ating puso. Malinis sa kanyang harapan at karapat-dapat sa kanyang kaharian. Amen? Isa pa, matuto rin po tayong magpatawad. Patawarin na po natin yung mga taong nakasakit sa ating mga damdamin. At matuto rin po tayong humingi ng tawad sa Panginoon at sa ating kapwa. Nang sa ganon, magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan. Mamuhay po tayo ng marangal ng naayon lamang sa kalooban ng Panginoon. Gumawa tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya ngayon pa lamang, maghintay po tayo sa pagdating ng Panginoong Hesus, yung maging kagamit-gapit tayo. Maging kagamit-gamit po tayo sa kanyang ministeryo at mga gawain. Sa papaanong pamamaraan, sa pangangaral po ng kanyang banal at buhay na salita, na sa gayon, maraming pong mga kaluluwang maligtas. Maraming makakilala sa Panginoong Hesus. Maraming tumanggap sa kanila, sa Panginoon bilang kanilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Dapat meron po tayong ginagawa habang nandito po tayo sa lupa. Nang sa ganon, gawin po nating makabuluhan ang ating buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At sa panahon pong ito, dapat pong ating puso at isip ay nakatuon sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Huwag po tayong mainip. Sabi nga po ni Bishop nung nagturo po siya nung huling taring night natin, sabi niya, don't give up, for Christ is coming. Huwag po tayo mainip. Amen. Pangalawang point po, sabi ni Apostol Pablo, be strong, sa verse 8 po, for the Lord returns soon. You also must be patient because the Lord will return soon. Be strong as you continue to trust Him. Be strong. Kailangan po natin maging matatag. Yan po yung salitang iniwan sa atin, Apostol Santiago. Dapat po maging matibay po ang ating kalooban sa panahong ito. Huwag po tayo manghina o mapadala sa lahat ng gawa ng kaaway sa tukso. Lalo na po sa mga pagsubok na ating mga nararanasan. Sabi nga po ni Apostol Santiago sa kanyang mga sulat sa mananampalataya sa chapter 1, verses 2 and 4, sabi po dito, my Christian friends, remember to be happy. Even when many kinds of trouble happen to you, troubles can help you. God wants to see if you really trust Him. Your faith in God will become stronger as a result of these troubles. So you should continue to trust God all the way to the end. Then you will grow as believer. You will become completely how you should be. You will not need anything more. Amen? Magalak daw po tayo kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, sapagkat ito ang magpapalakas at magpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na ating Diyos. Kaya dapat po, ipagpatuloy po natin ang ating pagtitiwala sa Kanya hanggang sa wakas. We need to be strong in every troubles we face in our lives because God wants us to make stronger. The more problems we face, the more we will grow stronger. Hallelujah. Maraming mga tao po dyan na tambak-tambak po ang mga pagsubok at problema sa buhay. Huwag po natin sabihin na sila lang nakakaranas niyan. Lahat naman po tayo, tayong mga nanampalataya, ay dumadaan sa mga bagay na yan. Walang pinipili ang problema. Pero dahil sa awat biyaya ng Panginoon, na pagtatagumpayan natin ito. Amen? Sabi nga po ni Apostol Santiago, ang ating pananampalataya at pagtitiwala lang sa Panginoon ang talagang nagpapalakas sa atin upang tayo ay magiging matatag. Be strong, for the Lord Jesus will return soon. Malapit na pong dumating ang Panginoon.
Kaya po dapat lagi tayong maging matatag, malakas, lalo na po yung ating pananampalataya at pananalig sa Panginoong Hesus. Dumating siyang walang takot ang ating puso. Madatnan niya tayong may pananabik at galak sa ating mga puso. Madatnan niya tayong nananalangin, nagpupuri at niluluwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Bilang pangwakas po, meron po akong nabasa sa isinulat ng isang pastor na si Pastor Michael Jakes from New York. Ito po ay patungkol sa pamamaraan ng paghihintay ng may katiyagaan sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. 3 ways to wait patiently to the Lord. First, the Lord wants us to wait patiently. Mababasa po natin to sa James chapter 1 verse 4. Nais ng Panginoon na maghintay tayo ng may pagtsatsaga at pagtitiis sa bawat pagsubok na ating nararanasan. Second, the Lord wants us to wait expectantly. Sa James chapter 5 verse 7 po. Ang gusto niya pong ipakita dito, nais ng Panginoon na maghintay tayo na may inaasahang pagpapala na manggagaling sa Kanya. And last, the Lord wants us to wait firmly. Sa 1 Corinthians 15:58 naman ito. Nais ng Panginoon na magpakatatag tayo at huwag manghina ang ating pananampalataya sa Kanya. Magpakasipag daw po tayo sa Kanyang mga gawain na ipinagkatiwala niya sa atin sapagkat hindi ito masasayang dahil ginagawa natin ito para sa Kanya. Amen po. Maraming salamat po sa pakikinig. Tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa mensahe niyo sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po, O God, na maging matatag kami, Panginoon. Hallelujah. Maging matyaga kami, Panginoon. Katulad, Panginoon, ng mga magsasaka na kung saan, Panginoon, hindi sila naiinip, kundi naghihintay sila ng may katyagaan, Panginoon. Lord, maging katulad namin sila, Panginoon, na talagang mahaba ang kanilang pasensya, mahaba ang kanilang pagtsatsaga, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin nga po namin, Panginoon, sa mga anak mo, God. Hallelujah. Talagang manatili, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Mas lumabong pa ito, O God. Hallelujah. At we pray po, Panginoon, habang nandito pa kami sa lupa, naghihintay sa inyong pagdating. Kami, Panginoon, ay makagawa ng mabuti, Panginoon, para sa iyong kaharian. Kami po'y makapagbahagi, Panginoon, ng iyong banal at buhay na salita sa mga taong kung saan, O Diyos, nangangailangan, Panginoon, ng iyong kaligtasan, O God. Maraming salamat po sa gabing ito at lahat po ng aming mga narinig at napag-aralan, Panginoon. Talagang ito po, Panginoon, ay maisapamuhay namin, Panginoon, at tumimo to, O Lord, sa aming puso't isipan. Maraming salamat po sa gabing ito, O God. Hallelujah. Sa inyo po ang lahat ng kadakilaan, sa inyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.